Magandang araw! Kami ang pangkat-5 at narito kami upang ipresenta ang aming pag-aaral na pinamagatang Study Now, Breakdown Later. Isang kritikal na pagsusuri sa hustle culture sa mga first-year CAS students. Ako si Hina Altea Babaw. Ako si Abby Herrera. At ako naman si Halilin Hesita. Para sa mga estudyante, ang hustle culture ay yung mindset na kailangan laging may ginagawa, laging nag-aaral, laging productive. Parang sukatan ng pagiging masipag yung pagiging abala 24/7. Kapag hindi ka abala o wala kang ginagawa, feeling mo parang may kulang o hindi ka enough. Nakasanayan na rin ang karamihan na dapat lagi tayong nasa grind mode kahit na simpleng school task o extracurricular lamang. Laganap ang hustle culture sa mga estudyante dahil sa matinding pressure na mag-excel sa akademikong larangan. Marami ang naniniwala na kailangang mag-aral ng walang tigil upang makamit ang mataas na grado at makasabay sa kompetisyon. Dahil dito, nawawalan na ng pahinga at napapabayaan ang mental health. Kapalit ng ideya na ang pagiging abala ay sukatan ng tagumpay sa pag-aaral. Ngayon naman, ayon sa ilang pag-aaral, mayroong negatibo at positibong epekto ang hustle culture. Ilan sa negatibong epekto nito ay ang pagkakaroon ng anxiety, stress, at depression. Samantala, ang isa naman sa positibong epekto nito ay ang pagiging overmotivated. Ang pagiging overmotivated ay ang paggawa ng isang gawain ng agaran, kung saan nagre-resulta rin naman ng isang masamang epekto tulad ng pagiging overwork. Narito naman ang aming inihandang 3 katanungan na siyang sasagutin ng aming pag-aaral. Una, paano naaapektuhan ng hustle culture ang mga estudyante? Pangalawa, ano ang dahilan bakit nila ito tinatanggap? At pangatlo, ano ang kanilang coping mechanisms? Samantala, ang saklaw naman ng aming pag-aaral ay nakatuon lamang sa mga first-year CAS students ng Mindoro State Calapan Campus at hindi saklaw ang ibang kolehiyo o departamento. Ang pag-aaral na ito ay mahalaga sa iba't ibang sektor ng akademya. Sa mga ninuno, mahalaga ito bilang gabay sa pagbuo ng makabuluhang pulisya. Sa mga guro, nakatutulong ito upang mas maunawaan ang mga estudyante. Sa mga mag-aaral, nagsisilbi itong gabay upang maunawaan ang kanilang sitwasyon. At para naman sa mga susunod pang mananaliksik, nagsisilbi itong unang sanggunian para sa mas malalim pang pag-aaral. Ang self-determination theory ni Deci at Ryan ay nagpapaliwanag kung paano ang intrinsic at extrinsic motivation ay nakaka-impluwensya sa mga desisyon at aksyon ng mga individual. Ang stress at coping theory naman ni Lazarus at Folkman ay nakatuon sa kung paano hinaharap ng mga individual ang stress at ang kanilang mga estratehiya para makayanan ito. At ang Maslow's Hierarchy of Needs ay mayroong 5 antas ng pangangailangan ng tao na dapat matugunan upang makaranas ng self-actualization o ganap na pag-unlad. Mula sa input na ito, ginagawa ang proseso ng pananaliksik, kabilang ang pagbuo ng gabay ng katanungan, pangangalap ng datos sa pamamagitan ng survey, pagsusuri ng resulta gamit ang tematikong pag-aaral, at pagbuo ng interpretasyon. Ang lahat ng ito ay humahantong sa output, isang mas malalim na pag-unawa sa epekto ng hustle culture, pagkilala sa ginagamit na coping mechanism at pagbibigay ng mga mungkahi para sa mas balanseng buhay akademiko. Ang bawat bahagi ay magkakaugnay upang makabuo ng makabuluhang konklusyon sa isyung kinakaharap ng mga mag-aaral. Sa parteng ito, ipinapakita ang ilan sa mga literatura at pag-aaral na siyang batayan ng aming isinasagawang pag-aaral. Ang pag-aaral na ito ay gumagamit ng deskriptibo-analitikong disenyo upang masusing suriin ang epekto ng hustle culture sa mga first-year CAS students ng Mindoro State University. Ang deskriptibong pananaliksik ay ginagamit upang mailarawan ang mga kasalukuyang karanasan, pananaw, at mga hamon na kinahaharap ng mga mag-aaral sa ilalim ng hustle culture. Habang ang analitikong bahagi ay tutok sa pagsusuri ng mga datos
upang matukoy ang mga pattern at epekto nito sa kanilang akademikong pagganap, mental na kalusugan at pang-araw-araw na pamumuhay. Ang napiling respondente ng aming pag-aaral ay nagmula sa first year CAS students na binubuo ng 40 estudyante, 5 mula sa bawat seksyon. Sa pangangalat ng datos, gumamit ng talatanungan o survey questionnaires, kabilang na rin ang Likert scale at thematic analysis upang makuha ang kinakailangang impormasyon ng mga kalahok. Bago simulan ang pangangalat ng datos, kumuha ng informed consent mula sa mga kalahok upang matiyak na nauunawaan nila ang kanilang karapatan at ang layunin ng pananaliksik. Matapos mabuo ang instrumento ng pananaliksik, pumili ng mga kalahok batay sa itinakdang pamantayan. Kasunod nito ay ang pamamahagi ng survey questionnaires sa pisikal na kopya depende sa kakayahan at accessibility ng mga respondente. Sa bawat kurso, kami ay kumuha ng 20 respondente na sa kabuuan ay 40. Sa AB Psychology naman, binubuo ito ng 6 na lalaki at 14 na babae. Sa AB English Language, 9 na lalaki at 11 babae. Ipinapakita ng resulta na ang mga respondente ay sumasang-ayon na ang hustle culture ay nagsisilbing motibasyon sa kanila upang maging masipag, produktibo at magsikap sa kanilang mga layunin. Bagamat hindi ito ganap na positibo para sa lahat, nananatili itong isa sa mga nagtutulong sa kanila upang maging patuloy na kumilos at magpursige. Para sa buod ng resulta ng bawat tema, lumalabas na sumasang-ayon ang mga respondente sa 3 pangunahing tema ng pag-aaral. Ang hustle culture ay nagsisilbing motibasyon para sa kanila upang magsikap at maging produktibo. Kinikilala rin nila na may epekto ito sa kanilang akademiko at personal na buhay tulad ng pagkapagod at pressure. Ginagamit nila ang mga coping mechanism upang mapanatili ang kanilang katatagan at maka-adjust sa mga hamong dulot ng hustle culture. Ipinapakita ng mga datos na bagamat nakararanas sila ng pressure, nananatili ang kanilang determinasyon at kakayahang makabawi sa tulong ng sariling estratehiya. Para sa unang lagom, batay sa resulta ng pananaliksik, ang average mean na nakuha para sa temang hustle culture motivation ay 3.16 na may katumbas na interpretasyong sumasang-ayon. Pinapakita nito na sa kabila ng pressure at pagod, nakikita nila ang hustle culture bilang isang paraan upang manatiling produktibo. Para sa ikalawa, ang temang academic and personal life ay nakakuha ng average mean na 3.18 na may interpretasyong sumasang-ayon. Ipinapakita rin nito ang kanilang kakayahang i-manage ang epekto ng hustle culture sa abot ng kanilang makakaya. At para sa ikatlo, sa temang coping mechanism, nakuha ang average mean na 3.16 na tumutumbas din sa interpretasyong sumasang-ayon. Ipinapakita ng resulta na kahit may negatibong epekto ang hustle culture, mananatili ang kanilang determinasyon na makabawi at mag-adjust. Malinaw na bahagi ng kanilang resilience ang paggamit ng makabuluhang coping strategies. Bilang konklusyon ng pag-aaral, nagsisilbing motibasyon ng hustle culture upang mas pagbutihin ng mga mag-aaral ang kanilang pagganap sa akademiko at matupad ang kanilang personal na layunin. Gayunpaman, hindi rin may pagkakailang may kaakibat na epekto ito sa kanilang personal na kalusugan. Ngunit, nakita rin na may kakayahan ang mga estudyante na makabuo ng mabisang coping mechanism upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng kanilang mga responsibilidad at personal na kapakanan. Bilang tugon sa natuklasang epekto ng hustle culture sa mga mag-aaral, iminumungkahi ng mga mananaliksik ang ilang hakbang upang mapabuti ang kanilang pang-akademikong karanasan at pangkalahatang kalagayan. Kabilang dito ang pagsasagawa ng seminar hinggil sa time at stress management at mental health awareness.
Iminumungkahi rin ang pagpapatupad ng mga programang nagsusulong ng balanseng pamumuhay tulad ng mental health breaks, recreational activities, at counseling. Mahalaga rin ang bakas komunikasyon sa pagitan ng guro at estudyante upang maunawaan ang kanilang kalagayan. Bukod dito, dapat palakasin ang suporta ng kaibigan at pamilya bilang sandigan ng mga estudyante. Sa huli, hinihikayat ang mga susunod na mananaliksik na palawakin pa ang pag-aaral sa mas malawak na konteksto gamit ang mas malalim na metodolohiya. Yun lamang po at maraming salamat!